Nakatira kami sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Bulacan. Dito, tahimik ang buhay. Walang ingay ng sasakyan, walang ilaw ng matataas na gusali, tanging tunog ng kuliglig sa gabi at amoy ng lupa pagkatapos ng ulan ang bumubuhay sa paligid. Ang pamilya ng kaibigan kong si Arvin ang isa sa pinakamasipag na magsasaka sa lugar namin. Mag-isa na lang siyang itinataguyod ng nanay niya matapos silang iwan ng kanyang tatay noong bata pa siya. Mabait si Aling Rosa, kahit mahirap ang buhay. Hindi mo siya maririnig na nagrereklamo. Pero isang gabi, nawala silang mag-ina. At natagpuan na lang sila kinabukasan, parehong patay. Pinatay sila. Noong araw bago sila nawala, nagkita pa kami ni Arvin sa palengke. Bibili siya ng pataba para sa pananim nila. Gabi na nang umuwi sila ng nanay niya sa bukid nila, gamit ang lumang karito na hatak ng kalabaw. Balik ka bukas, pre. May dala akong lambanog, pabiro niyang sabi. Tumawa lang ako. Sige, pre, kailangan ko rin ng inuman. Mali, hindi ko na siya dapat pinauwi. Kinabukasan, napuno ng usapan ang buong baryo. Sa gitna ng palayan, natagpuan ang bangkay ng mag-ina. Parehong wala ng buhay, parehong puro sugat, at ang pinaka-nakakatakot, parang nilaslas sila ng isang matalim na palakol. Ayon sa mga matatanda, may gumagala raw na lalaki sa kagubatan sa dulong bahagi ng baryo namin. Hindi siya taga rito, hindi siya kilala ni Newman, pero ang sabi ng ilan, nakita na raw nila ito. May dala siyang palakol, lagi siyang nasa kadiliman, at kung sino man ang malas na makita siya, hindi na raw nakakauwi ng buhay. Noong una, akala ko'y kwento lang ito para takutin ang mga bata. Pero ngayong may nangyari ng ganito, hindi ko na alam kung anong paniniwalaan ko. Makalipas ang isang linggo, lumabas ang isang matandang magsasaka, si Mang Andoy. Nang gabing nawala sina Arvin at Aling Rosa, may narinig siyang sigaw. Dumungaw siya mula sa bintana ng kubo niya sa gitna ng palayan at nakita ang isang lalaking nakatayo sa gitna ng madilim na daan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niyang may hawak itong palakol. At sa paanan nito, ang katawan ni Arvin. Buhay pa raw ito noon. Nanginginig, umiiyak, gumagapang palayo. Pero bago pa man siya makatakbo, isang matalim na hataw ang bumagsak sa likod niya. At pagkatapos, katahimikan, naghalughog ang mga tao sa buong baryo. Pinuntahan nila ang gubat kung saan sinasabing nagtatago ang lalaki. Pero wala silang natagpuan. Walang bakas ng mga yapak. Walang tirahan. Walang kahit anong palatandaan na may ibang tao sa gubat na yun. Parang naglaho siya na parang multo. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin alam kung sino ang gumawa noon. Hindi na rin ito muling nangyari. Pero gabi-gabi, tuwing maririnig ko ang hangin na umiihip sa pagitan ng palayan, hindi ko mapigil ang isipin. Baka andyan lang siya, naghihintay ng susunod niyang biktima.